Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to each. Kung sa tingin ninyo, mainit po ang labanan sa pagka-mayor dyan po sa Maynila. At kung sa tingin nyo rin ay mainit ang labanan sa pagka-mayor dyan po sa Pasig. Alam naman natin sa Maynila, Mayor Hanny Lacuna, Isko Moreno, Sam Versosa. Dito naman po sa Pasig, Mayor Vico Soto at yung bilyonaryong kontraktor na mayroong issue na ito raw ay may kinalaman at connected sa kontraktor ng COMELEC para po sa 2025 elections. Kung sa tingin nyo, kulang pa yung init niyan, beto, dagdag pa sa init mga kababayan. Dito naman po sa, sa lungsod ng San Juan, medyo mainit po ang girian between Senator Jinggoy Estrada and ito pong si Mayor Francis Zamora. Sabi ni, diretso na tayo mga kababayan, huwag na natin patagalin to. O sabi ni, ni Estrada sa isang privilege speech dyan sa Senado, merong claim itong si Senator Jinggoy Estrada na meron daw irregularidad. Kasi tumaas daw po ng 32% ang mga botante dyan po sa San Juan. Tumaas po ng 32%. So kung 100, halimbawa na lang, para lang makita nyo yung numero, halimbawa 100 ang botante sa San Juan. Ngayon po, 132 na. So, lampas po ng 1/3 o 1/3 po ang nadagdag sa botante dyan po sa San Juan, sa San Juan City. So, question niya ni Jinggoy Estrada. Kaya nagsalita po itong si San Juan City Mayor Francis Zamora at siya po ay naglabas ng kanyang salubin sa pamamagitan po ng isang press conference. Okay? So sabi ni Zamora, hindi nyo nga naipanalo sarili ninyo dito hindi ko po kailangan ng flying voters para manalo dito sa San Juan. Napatunayan ko na po yan. Sabi ni Francis Zamora. Kasi alam naman natin, itong mga Estrada, matagal na po yung naglilingkod dyan po sa bayan ng San Juan. At napakatagal na rin po ng rivalry ng mga Zamora at mga ehersito o Estrada dyan sa San Juan City. So ito, huwag na natin patagalin. Panoorin po natin itong press conference at pag-rest back, mga kababayan, ni Francis Zamora dito kay Jinggoy Estrada. Panoorin po natin. Sa puntong ito, nais nating imbitahan ang media na pumasok dito sa loob sapagkat siguro nabalitaan po ninyo na ang isa pong senador ay maraming bintang na ibinabato sa atin na kesyo meron daw tayong 30,000 flying voters. No? So, sasagutin po natin ang kanyang mga paratang sa pamamagitan ng isang press conference. So, manood po kayo. Okay na? Sige, pakisabi lang pag okay na kayo sa sounds. Okay na? Okay na po kayo? Okay, so isang magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta sa araw na ito. Alam ko po na noong isang araw ay ang senador na mula po sa lungsod ng San Juan na si Senador Jinggoy Estrada ay may mga bagay na binanggit noong panahon ng budget hearing po ng COMELEC. So ito po ay mga bagay na aking sasagutin. Ngunit bago po ako magpatuloy, una po, nais ko magpasalamat sa Department of Human Settlements and Urban Development, specifically po kay Secretary Jerry Acosar sapagkat nakapag-usap po kami muli nung isang araw at tuloy na po ang 4PH program dito po sa San Juan, yung ating pambansang pabahay para sa Pilipino program kung saan naasahan po natin ay libo-libong units po ng pabahay ang ating mayahandog para sa mga San Juanenyo sa mga darating na taon. Specifically, itong ating padating na third term kung tayo po ay muling papagkatiwalaan ng ating mga San Juanenyo. So excited po kami para dyan at ito ay bahagi ng ating magiging makabagong San Juan
legacy. So, balik po tayo sa mga naging pahayag ni Senator Jingo Estrada. Sinasabi po niya, meron daw 30,000 flying voters si Mayor Francis Zamora dito sa San Juan. Ang tanong ko po, nasaan po sila? May nakakita ba ng 30,000 na flying voters mula sa ating mga mamamayan? 30,000 na tao ang sinasabi nilang flying voters. Meron ba silang anumang ebidensya? Meron ba silang mga photos o videos kung saan naghahakot kami ng tao upang magrehistro sa COMELEC? May mapapakita ho ba sila? Sapagkat kung ganun karami ang sinasabi niyang flying voters namin dito sa San Juan, dapat may nakapansin na niyan. Dapat yan ay nakuna ng video sa paghakot, kung sumakay ba ng mga bus o ng jeep ang mga taong itong sinasabi ng mga flying voters, nasaan po ang ebidensya? Yan po ang gusto kong tanungin kay Senator Estrada. At hinahamon ko po siya na mag-file ng exclusion sa korte. Kung totoong merong 30,000 flying voters, ano mga pangalan nila? Saan sila nakatira? Hinahamon ko siya. No? Hinahamon ko kayo, Senator Jingo Estrada. Mag-file kayo ng exclusion sa korte. Maraming legal remedies po ang pwedeng gawin. Unang-una, kapag panahon po ng voters registration, meron pong tinatawag na opposition. Pwede mag-oppose ang sino man kapag meron mga nag-apply as a voter. From 2019 to 2022, wala po silang inoppose sino man. Nitong 2024, para po sa registration for the 2025 elections, nag-oppose po sila isang beses. 1,224 na San Juanenyo na nag-apply bilang botante, ang inoppose po nila. Lahat ng 1,224 niyan pumunta po sa COMELEC San Juan, prinesenta ang kanilang mga sarili, prinesenta ang kanilang mga identification cards, at napatunayan na sila ay mga lehitimong taga San Juan. Kaya lahat ng 1,224 niyan ay ipinasa ng ERB o yung Election Registration Board. Tandaan po ninyo, hindi po si Mayor Francis Zamora ang nagdidesisyon kung sino ang magiging botante o hindi. Meron pong tinatawag na ERB o Election Registration Board na nagdidesisyon yan. Yan po ay binubuo ng ating election officer, ng pinakamataas na opisyal ng DepEd. In our case, it is our City Schools Division Superintendent and our local civil registrar. So, ang mga nag-apply po bilang botante ay sumasailalim sa isang proseso na tinatawag na ERB hearing. Kapag kayo po ay pumasa sa ERB hearing, ibig sabihin, qualified kayo to be a voter. Anyone has the right to oppose if there will be applicants to be a voter. Bakit hindi sila nag-oppose noong 2019 hanggang 2022? At yung binanggit kong isang beses na nag-oppose po sila, in-oppose nila yung 1,224 na nag-apply as a voter. Ang nag-oppose po ay isang kilalang supporter ng mga Estrada. Ano po nangyari? Nagalit sa kanila ang mga taong inoppose sila sapagkat pinirwisyo nila dahil kinailangan nilang pumunta sa COMELEC, hindi sila nakapasok sa kanilang trabaho, kinailangan nilang gamitin yung araw na yun na pumunta sa COMELEC para ipresenta ang kanilang sarili. Ano po ang naging kinalabasan? Lahat po ng 1,224 ay pinayagan din ng ERB na maging botante ng San Juan. So, nais ko po magpasalamat sa COMELEC. Nais ko po magpasalamat kay Chairman George Garcia, sa ating COMELEC election officers, sa lahat po ng mubo ng COMELEC sapagkat ginagawa po nila ang kanilang trabaho. Tandaan po ninyo, hindi naman lahat ng gusto maging botante ng San Juan ay automatic nagiging botante. Kailangan nila magpresenta ng iba't ibang patunay na sila po ay lehitimong taga San Juan. Kung ito po ay kanilang magawa, walang dahilan ang COMELEC o ang ERB na pigilan ang isang Pilipino, ang isang San Juanenyo na i-exercise ang kanyang karapatang bumoto. Tandaan po ninyo, this is the people's right to suffrage. Karapatan natin bumoto. Bakit ninyo pipigilan ang mga lehitimong taga San Juan na makaboto? Ako ba ang nagdidesisyon kung sino ang makakaboto at hindi? Hindi po ako. Hindi po ang mayor. Again, it is the ERB and the COMELEC that decides, not me. At gusto ko pong malaman ninyo na itong padating na elections ay halos 9,000 voters po ang natanggal sa voters list ng San Juan. Kaya ako po nagpapasalamat sa COMELEC sapagkat ginagawa nila ang kanilang trabaho. Bakit po natanggal ang 9,000 voters na ito? Iba't ibang dahilan. Ang iba po patay na, ang iba po ay double entry sa mga listahan. So, we are very thankful to the COMELEC because they're cleaning our voters list. Kung ako tatanungin ninyo, siyempre, dapat mga lehitimong taga San Juan lang ang makakaboto. Kahit ako natatakot, sino ba itong 30,000 na ito?
kung kilala ni Senator Estrada ang mga ito, dahil sinasabi nga niyang flying voters ko raw, sasamahan ko pa siya mag-file ng exclusion sa ating korte kung talagang kilala niya ang mga ito. So yun, muli, hinahamon ko si Senator Jingo Estrada, mag-file kayo ng exclusion sa korte. Huwag kayo magtago sa inyong parliamentary immunity sa Senado. Kung matapang kayo sa Senado, tingnan natin ang tapang niyo sa labas ng Senado. Tapusin ko lang po. So, ito po. Ito ang mensahe ko po kay Senator Jingo Estrada. Senator Jingo Estrada, gumising na po kayo sa katotohanan. Hindi na po Estrada country ang San Juan. Mula 2019, Zamora na po ang mayor. Hanggang ngayon, Zamora ang mayor. Hindi na po Estrada country ang San Juan. At gusto ko ipaalala sa inyo na noong 2019, nung tumakbo kayo bilang senador, ay number 13 lang kayo dito sa San Juan. Noong 2022, number 14 lang kayo dito sa San Juan. Kaya kung inaakala po ninyo na Estrada country pa itong lungsod ng San Juan, hindi na po. Hindi nyo nga mapanalo sarili nyo rito eh. Ano pa yung mga kandidato ninyo? Hindi ko po kailangan ng flying voters para manalo dito sa San Juan. Napatunayan ko na po yan sapagkat pagkatapos po nung ako'y manalo noong 2019 ay virtually unopposed na po ako itong mga sumunod na eleksyon. Kaya napatunayan na natin sa ating mga minamahal na San Juanenyo na maayos tayo bilang isang mayor, ginagawa natin ating mga tungkulin. Ang laki na po ng pinagbago ng San Juan. Kitang-kita naman po yan ng lahat. Kaya nga po 15-0 ang botong aming nakuha noong 2022. At tiwala po ako na 15-0 po muli ang makukuha namin itong 2025. So, again, it is a reminder to Senator Jingo Estrada. Hindi na po Estrada country ang San Juan. Huli pong naging mayor si Senator Jingo Estrada 2001 pa. That is about 23 years ago. Bago siya nakulong. So, that is a very, very long time ago. Siguro, hindi na siya in touch sa reality dito sa aming lungsod. So, gusto ko lang paalala po sa kanya. Kung sinasabi niyang kinakailangan namin ng flying voters para manalo, gusto kong ipaalala sa kanya na hindi po namin kinakailangan ang anumang flying voters sapagkat nagbigay po ng tiwala ang lungsod ng San Juan sa amin. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang yan. At dahil nga po 15-0 ang aming nakuhang boto noong 2022, ibig sabihin yan ng aming mga mamamayan ay naniniwala sa aming mga programa, sa aming paraan ng pagpapatakbo ng pamahalang lungsod. So, yun po ang aking gustong sabihin. And again, if Senator Estrada would like to start the process of the exclusion, simulan niya na po yan. Sapagkat meron siyang up to 100 days before election day na ipa-exclude yung 30,000 na sinasabi niya. Siguro mas mabuting simulan niya ng ilista. Sino ba itong 30,000 na ito? Anong kanyang mga pangalan? Saan po sila nakatira? Yeah? Ano ba ang patunay niya na talagang flying voters po sila? Sapagkat iniinsulto po niya ang 30,000 San Juanenyong ito. Iniinsulto po niya sapagkat tinatawag ng flying voters ang mga nagparehistro mula 2019 hanggang 2022. Yan po ang panahon na sinasabi niyang 30,000 flying voters daw ang pinasok namin. Sapagkat halos 30,000 na bagong botante po ang nagparehistro. Ibig sabihin ba niya, lahat ng nagparehistro nung panahon yon ay flying voters ni Francis Zamora? Muli, no? Ano ang patunay niya? Ano ang ebidensya niya? At huwag po kayong magtago sa inyong parliamentary immunity. Parati niyo akong tinitira. Kayo at ang inyong kapatid na si Senator J.V. Ejercito, parati niyo akong tinitira sa mga privilege speech ninyo, sa mga Senate hearing ninyo, sapagkat meron kayong proteksyon mula sa inyong parliamentary immunity. Tingnan natin ang tapang ninyo sa labas ng Senado. Sir, question. Sir, sabi niyo po, yung si Senator Estrada, ang claim na kasi is lumobo ng 42% compared to other cities, Pasig, Marikina, ay Manila pa, Pasig, Manila, and QC. 42% daw ang San Juan, compared to Pasig is 9%. Ibig niyo sabihin, sir, yung paniklaim niyang 42% na 30,000 ang equivalent, hindi pa niya napapile ng exclusion, no? Wala siyang pinafile na exclusion po. Ibig sabihin yung data ang hawak niya, sir, is updated?
Well, I honestly don't know what data is holding on to, but the point is, wala po siyang pina-file na exclusion. Kaya nga ho, hinahamon ko po siya, mag-file po siya na exclusion. At para magawa niya yan, he has to present names, addresses of people that he is claiming to be a flying voter. If he is saying that I have 30,000 flying voters, sino po sila? Anong mga pangalan nila? Saan sila nakatira? Simulan niya na agad sapagkat paubos ang oras niya. Dahil hanggang 100 days lang bago po ng halalan, pwede mag-file na exclusion. Ngayon, itong pahayag nyo ngayon, nangangahulugan ba ito na pagtanggi nyo sa pagkakaroon ng sinasabing 30,000 flying voter? Yes, I categorically deny that we have flying voters in San Juan. I do not need flying voters to win. Tinalo ko po ang kanyang anak noong 2019, fair and square. Nanalo po muli ako ng 2022, fair and square. At tiwala po ako mananalo ulit nitong 2025, fair and square. I do not need flying voters to win in San Juan. Sapagkat nagtrabaho po ako ng mabuti at nakikita po ng San Juan yan. Nakita ng San Juan ang pagbabagong pinangako natin. Sila po, 50 years sila namuno rito. Gusto nilang bumalik dito? Ba't di nila ginawa lahat yan ng 50 years na nandito sila? Ako po, 5 years pa lamang, ngunit ramdam na ng San Juan ang kaibahan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit maraming gustong lumipat ng San Juan. Kasi maayos pong aming lungsod, lalong-lalo ng panahon ng COVID pandemic. Number 1 point vaccination. Tayo po ay namahagi ng 20 beses ng food packs ayuda. Cash ayuda ay talagang nandyan. Ang ating pong education system maayos. Lahat po ng ating kabataan may kanya-kanya mga gadgets. May internet sa eskwela, may internet sa bahay, may libreng uniforme, may libreng sapatos. Ang ating pong San Juan Medical Center, zero balance billing na. Ang ating infrastructure nandyan. Ang ating pong pabahay magsisimula na. Lahat po ng pwedeng gawin ng isang pamahalang lungsod ating ginagawa. Kaya kung dumadami po ang gustong lumipat ang San Juan, siguro ibig sabihin niya may ginagawa kami maganda. Kaya gusto nila maging San Juanenyo. Mayor, yung binabanggit ni Senator Estrada na yung pagloko, 40%. May paliwanag po ba kayo doon kung bakit tumaas yung kinikiling nila na botante? Ano paliwanag na San Juan LGU? Yes, sir. Hindi ko naman po mapapaliwanag yan because honestly, I do not know everyone who registers. No? It is their choice if they want to register in San Juan. Again, I can only think of possibilities. Posibleng yung mga kamag-anak nila rito, sinabi, lumipat na kayo dito sa San Juan, magandang pamamalakad, magandang serbisyo, magandang mga benepisyo. Hindi ko masasabi yan. Ang punto ko po, kung merong gustong lumipat dito bilang botante, hindi naman po si Mayor Francis Zamora ang nag-approve o nag-disapprove. Ang nag-approve o nag-disapprove po niyan ay ang Election Registration Board at ang COMELEC. Hindi po ako. Sir, may nasabi na po ba ang COMELEC doon sa claim ni Senator Estrada? Binerify na po ba nila na yung point kasi hindi pa sa nagpapile kanya ng exclusion. What about yung ano ang sabi ng COMELEC doon sa 42% equivalent to 30,000 flying voters? Hindi ko naman po nakakausap ang COMELEC po tungkol dito. But again, he has all the legal remedies available. Bakit ayaw niya gamitin ang mga legal remedies na ito? Bakit hindi ho sila nag-oppose from 2019 to 2022? Yun din po ang binanggit ni Senator Amy Marcos noon, kung naalala ninyo, noong budget hearing. Tinanong niya, bakit hindi kayo nag-oppose? It is their right to oppose if they feel na hindi totoong mga San Juanenyo po ito. Bakit hindi sila nag-oppose? At gaya ng sinabi ko kanina, isang beses nag-oppose sila nitong 2024. They opposed 1,224 people applying to be voters of San Juan. Ano nangyari? Nag-backfire sa kanila yung pag-oppose sila dahil dinetermine po ng COMELEC na totoong mga San Juanenyo sila at inapprove ang kanilang application to be voters. Kaya pagkatapos po hindi na sila nag-oppose muli dahil nag-backfire nga po yung pag-oppose po nila. So it goes to show that, okay, nasaan yung flying voters na sinasabi ninyo? Sino itong 1,224 na inoppose ninyo? Anong basehan nyo para i-oppose sila? At bakit inapprove sila ng COMELEC at ng ERB? Ibig sabihin, they are qualified to be voters. Sir, regarding to kay Renber Vetuano, Apa. is not a legit resident of San Juan. Speaking of residency. Okay. Gusto ko pong sabihin sa inyo lahat, and I would categorically like to state that Brendan Etualo is a San Juanenyo. Taga San Juan po siya. He lives po in the Unit A in Domingo Corner, Aluna Street, Barangay Rivera, in the city of San Juan. Kung gusto niyo po, pagkatapos ito, puntahan po natin ang kanyang unit. Papakita ko sa inyo para papatunayan natin sa lahat na the address exists. Nandun talaga ang kanyang address. Tinanong lang kasi bakit daw Unit A and Domingo lang. Unfortunately po, sa isang COC, meron lang limited number of boxes po na pwede mong isulat ang address mo. At masyadong mahaba po ang Unit A and Domingo Street Corner, Aluna Street.
Ngunit kung titingnan niyo po ang kanyang application as a voter, tugma po ito doon sa address na Unit A, N. Domingo Street, corner Aluna Street, Barangay Rivera, City of San Juan. Kaya ako po ay kumpiyansa na pagkatapos po ng prosesong ito, sapagkat meron na pong legal process na nangyayari, I cannot really talk about it so much, but I can just give you an assurance that he is really from San Juan. Okay? Talagang San Juanenyo po siya, at hindi naman siguro siya po tatanggapin ng COMELEC as a registered voter kung hindi po siya taga San Juan. So, again, I would like to categorically state that Reno Netualo is a San Juanenyo. Mayor, reaction dito sa, and I quote lang yung statement lang ni Senator Estrada, yung lagi kung sino man ang sabihin ni yung gagong mayor namin, sorry for the words, ano reaction nila doon sa pagtawag ng gago, doon sa isang mayor daw dito? I will not dignify any unparliamentary remarks. Nakakalungkot at nakakahiya na meron tayong senador na mataas ang kanyang posisyon sa Senado, Senate President Pro Tempore, na ganyan po ang asal. Hindi po ako pinalaki ng mga magulang ko na maging ganyan. Kaya hindi ko po siya papatulan, hindi ko rin po siya sasagutin. Maayos at marangal po ang aming pamilya at hindi po kami nakakasuhan ng anumang bagay lalong-lalo sa korupsyon. Kaya hindi ko na ho kailangan patulan ang kanyang mga remarks po. But nakakalungkot na nanggagaling yan mula sa isang Senate President Pro Tempore who is a very high-ranking official in the Senate. Mayor, as you mentioned kanina po, sinabi na walang basis yung allegation ni Senator Jinggoy at for elections are coming. Ano yung reason kung bakit gayon niya ito pinangin sa Senate? I cannot second guess what his reasons are. But obviously, panahon na po ng eleksyon. At alam niyo naman, kapag panahon ng eleksyon, ay sarit-sarit paninira ang binabato sa mga kumakandidato. Ako naman po, gaya ng sinabi ko, sanay na po ako sa kanila. Pang-5 beses na po ako nabanggit sa Senado. Yung magkapatid na Senator Jinggoy Estrada at Senator J.V. Ejercito, combined 5 times na po. So iba't ibang mga dahilan, iba't ibang mga usapin, ngunit 5 beses na po yan. At sa lahat ng magkakataong yan, nasasagot naman natin ang kanilang mga paratang. Kaya nga ho, sinasabi ko sa aking sarili na election season na. Kaya naglalabasan ng lahat ng mga aligasyon, lahat ng paninira, lahat ng bagay na pwedeng ibato po sa atin. Siguro umaasa po sila na makakasira po ito sa ating pagtakbo sa ating panghuling termino. So, yun lang po ang aking naisip na dahilan na kung bakit ngayon nga po ito nilalabas. Mayor, yung isa pang sinabi siya dito, pinakasa kasi taskat ni Senator. Yung pagpuno niyo daw po ng basketball player sa Sangguniang Panglungsod, parang daw di naman daw wala naman daw sinasabi against basketball player, pero yung paglalagay niyo daw po ng mga basketball player sa lineup po niyo, ano reaction niyo? Ang tanong ko po, may masama ba sa basketball player? Ako po, dating basketball player. Anong natutunan ko sa basketball? Disiplina sa katawan, disiplina sa pag-iisip, maging goal-oriented. You will learn perseverance, you will learn resiliency, you will learn determination, you will learn to play as a team, at meron kang mga goals na hinahabol na papagtrabahuan mo upang maabot mo. Opo, meron ako mga basketball player sa aking konseho, ngunit sila po yung mga disiplinado, alam nila ang kanilang mga tungkulin, at naglilingkod sila na maayos sa lungsod ng San Juan. Nagtataka nga ako bakit gano'n ang pagtingin niya sa mga basketball player. Eh, siya naman ay nag-aalaga rin ng mga basketball player. Mahilig siya mag-alaga ng mga basketball player. Meron siyang San Juan Knights, di ba? Ilang taon niya nang ilalagaan ng mga basketball player na ito. So, bakit gano'n ang pagtingin niya sa mga basketball player? Sir, in all of this, Yung pinatakbo niya rin palang mayor ay basketball player din pala. Baka nakakalimutan po niya. sir, di ba ang dami ng mga palitan na kayo ng mga little boards, or hindi ba pwede magkaroon ng reconciliation with you and the Estrada? Total, matagal naman na kayong magka-aliado. Di ba nagkasira ng Vigos? Wala bang gano'n na para yung sa mga San Juaneses mag-benefit naman, di ba? Ako, sa totoo lang, sila naman ang parating tumitira sa akin. Yes. May narinig ba kayong ako ang tumitira sa kanila? May narinig ba kayong ako ang naninira laban sa kanila? I'm always in the receiving end. I'm always in the receiving end of all of these attacks. Lahat ng mga akusasyon. Gaya na sinasabi ko, ginagamit nila yung posisyon nila sa Senado para sirain ang pagkatao ko. Iba't ibang akusasyon. Kaliwat kanan ng mga akusasyon binabato sa akin sapagkat
covered sila ng parliamentary immunity. Hindi ko sila pwedeng kasuhan ng libel. Kahit anong sabihin nilang paninira laban sa akin, wala akong magagawa dahil ginagawa yan sa loob ng Senado. So, if you ask me, kung sincere sila na magkaroon ng reconciliation, dapat ipakita nila na totoo talaga sila. Kung maramdaman ko naman na totoo sila, kung maramdaman kong titigil na sila sa kanilang mga pag-atake, paninira, posible naman para sa akin. As long as they will be sincere about it. Again, I'm just working for the people of San Juan. I am doing my responsibilities, I'm doing my duties. I have been elected by the people. At dapat tanggapin po nila yan. Ako naman po ay binoto ng mamamayan ng San Juan. Hindi ko naman po nilagay sarili ko rito. Yung vice mayor ko, yung mga konsyal ko, yung congresswoman ko. Binoto naman po kaming lahat. Hindi naman namin nilagay yung sarili namin sa mga posisyon ito. Pinagkatiwalaan po kami ng aming mga mamamayan. Mayor, si Senator Estrada, meron siyang power within his legislative powers na mag-conduct ng house-to-house canvassing para part exclusion process. Sa tingin mo, Mayor, dapat i-explore niya yun? Or welcome ba sa'yo na explore? Again, he can avail of any legal remedies. Right naman yan. Kung sinasabi niya may 30,000 blind voters, simulan niya na po. Sino sila? Saan sila nakatira? Anong pangalan nila? Anong address nila? Kung totoong meron nga, ba't di niya simulan ngayon? Pero sir, on your end, may efforts ba from LGU na i-verify ito or sa COMELEC, with the COMELEC? Kasi ang COMELEC naman po ang nag-verify yan. Ganon din ang ERB. So, it has been already approved by the ERB, itong mga voters na ito. So, ibig sabihin, prior to being approved, so may lalim sila sa filtering process. Chinek ang kanilang mga requirements, ang kanilang mga ID, at ganoon din, merong panahon talaga na pwede mag-oppose ang sino man. Ngunit gaya ng binanggit ko kanina, hindi po nila ginamit ang opportunity ito na mag-oppose. Except for that one time when they opposed 1,224 people and they realized na talagang mga San Juanino po sila. So nag-backfire sa kanila yun. Dahil nagalit itong 1,224 na taong to, dahil naperwisyo sila, kinailangan nilang pumunta pa sa COMELEC nung araw na yon. Kaya hindi na nila inulit muli yun sapagkat nag-backfire nga po sa kanila dahil ang dami po nagalit sa kanila. May 1,000 tao po nagalit sa kanila. Are we confident na kapag sakaling magbahay-bahay sila, kunwari, tapos silip yung mga allegations? Yes. Go ahead. Go ahead. Yun nga po yung sinasabi ko sa kanila. Diba? Avail of all legal remedies na maisip po ninyo. Ngayon yung main kaso na butante. Sorry. Yung main kaso po na butante na naalis dahil mga namatay na na-document. Kailan po yun? Itong recent listing, about 100,000 na lang ang registered voters ng San Juan. So, yes, so if you subtract that from the 109,000 voters ng 2022 elections, that's close to 9,000 voters ang nawala. Na ako nagpapasalamat po sa COMELEC sapagkat ginagawa nilang kanilang tungkulin. Kasi hindi naman pwedeng nadadagdag sa listahan ng mga patay na o yung mga double entry na tinatawag. Posible kasi yung pangalan, halimbawa, Francis Zamora at saka Francisco Zamora, minsan nakala nila dalawang maghiwalay na tao, yung pala isang tao lang. So, nalinis na nila yung listahan at yun po yung bagay na pinagpapasalamat ko sa kanila. Okay, Mayor. Mensahe na lang po siguro sa kapwa natin sa Numanenyo at sa dalawang senador. So, sa mga minamahal ko sa Numanenyo, ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tiwala at suporta. Asahan po ninyo na wala pong flying voters si Francis Zamora at hindi ko po kailangan ng flying voters. Dahil alam ko po, nagtatrabaho po kami ng mabuti, maayos, at alam ko naman po na alam ninyo kung sino ang karapat dapat maglingkod sa lungsod ng San Juan. Sa dalawang senador. Okay, sige. Sige po, ang aking mensahe po sa mga San Juanenyo, ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta at tiwala. At asahan po ninyo na kailanman hindi ko po kakailanganin ng flying voters dito po sa San Juan. Dahil tiwala po ako ng ating mga botante dito sa ating lungsod ay nakita po ang ating maayos sa paglilingkod. Nakita po ang tunay na pagbabago na ating pinangako ng 2019 at hindi po kailangan ng flying voters para manalo. Dahil alam ko, nandyan po kayo na nagmamahal at sumusuporta po sa amin. Thank you. Thank you po. Thank you. Yeah.
Hi Jeff, kamusta? Long time no see. Hi Mary. Kamusta? Kamusta? Mati, gusto Kasi sir, pag nagmamotor siya from Antipolo, may lubuhan. Gano'n ba? Hindi ko ginagawa. Hindi kailangan. Kuha niyo yung motor. Nakasapagpunta niyo. Alam mo, natapat niya siya nung kaya ayaw. Uwi niyo lang pagkakakita. Kanina lang. Ito lang yung ano kayo. I just signed some papers. I wanted to finish this first. Kasi madali finish it. Again, it's really unfair, honestly. It's very unfair that they can say anything they want to say without being charged for flying. Kahirap lang ito sitwasyon. Kahit sino sa amin, pwedeng siraan at sila protektado ng parliamentary. Karapatan naman natin na pagtanungan sila. At lahat ng sinabi ko kanina, kahit i-fact check nyo po yan. Kahit i-fact check nyo lahat ng sinabi ko, totoo lang. So, I also wanted to make sure that before we face all of them, hawak ko yung coming days. Kinausap ko naman po ang ating election lawyers, sinuwala ko yung update na kailangan process. So, yun naman po ang binamit ko. Binanggit niyo yung details. Wala. All he can. Nag-jogging na lang. Parang weird na. Baka jogging. Baka lang. Baka alam ng natatalo na rin mga kandidato na pinunahan na niya. Para pag natalo sila, sabihin, kasi may flying voters kayo, kaya natalo mo kandidato. I don't know. Paano ba yung process ng exclusion? Okay, yung sa exclusion, support ipa-file. Kasi all of these people are already voters. So you have to file it in court. No, support yan sa Metropolitan Court. Tapos, utusan ng court ang bumalik ba sa? Sandali. Tony Donna, may question ng ABS. Yung sa process ng exclusion sa court. Yan, our election lawyers here. In case kailangan yung tanawin. Sulat ko nila. Ano na kwentuhan ng attorney? Ano yung exclusion sa court? How's the process there? Well, a petition by a registered voter or a Yan, record na si Tony Donna. Okay lang po. Ay, mic na lang. Okay na kaya? Si Mayor dapat ang... Hindi, ikaw ang abogado. Ano lang po process lang po process. Okay lang. So, sorry. Okay na si attorney na. Attorney, paano po ba yung process ng pag-compile ng exclusion? Well, a petition for exclusion can be filed in the municipal lower courts, or trial courts rather, MCTC, dito sa case ng San Juan. And it can be initiated by a registered voter of the city or a registered political party. So in the case of San Juan, wala pang ganun na ipa-file ever. No, from 2019, 22, and even for the 2025 elections. May time pa sila. Kung talagang gusto nilang magpatanggal ng mga flying voters. I think the city mayor wants that. It's a welcome thing for them to do. Kasi who does not want clean elections for San Juan? So, yung court po ay, paano po ba yan? Utusan ng COMELEC? No. The right to vote, the questions of the right to vote is not within the purview of COMELEC. It's within the purview of the lower courts, the regular courts. So, kasi right to suffrage siya. So it's the MPC that decides whether you would have to be excluded from the permanent list of voters. But on the part of COMELEC, as mentioned by Mayor kanina, there was already a cleansing done. So yung mga deceased, yung mga nag-transfer to another city, double entries, multiple registrants, because of AFIS, they've all been removed. Almost 9,000 ang tinanggal na for the city of San Juan. So I don't know kung ano pa yung sinasabi nila na basis for saying that they are flying voters. Attorney, kapag nasa korte na, sino mag-produce nung 30,000 daw? Well, he who alleges must prove, Yes, diba? So if he's the one that's saying na merong 30,000 flying voters, he should be able to identify them and present proof that they are not in fact residents of the city anymore. That will come also from COMELEC, the data? No, the data must, kasi he who alleges eh. Yeah. So it should be the petitioner. So kung sino man siya magpatunay sa kanyang aligasyon. Baka may lumabas din Mary Grace yata. Sorry. Thank you, attorney. Salamat po. Hindi nyo na kailangan ilabas yun na, in-explain ko na. Attorney Donna